Hindi. Isang salita, dalawang pantig. Pero sapat na yon para wasakin ang katahimikan ng San Agustin Church at pigilan ang tinaguriang kasal ng siglo. Napahawak ng mahigpit si Elwina sa laylayan ng kanyang kupas na bestida. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig niya lang ay ang dagundong ng sarili niyang kaba. Gusto niyang maglaho, gusto niyang bumukas ang sahig na marmol at lamunin siya ng lupa ngayon din. Bakit ba kasi siya nagpapilit sa nanay niya na sumilip sa kasalang ito? Alam niyang hindi siya nababagay dito. Isang anak ng labandera sa gitna ng mga milyonaryo. Ilang segundo ang lumipas bago nag-react ang mga tao. Mula sa kinatatayuan ni Elwina sa likod ng malaking haligi, kitang-kita niya ang pamumutla ni Vanessa. Ang babaeng dapat sana ay Mrs. De Luna na ngayon. Nanginginig ang mga labi nito sa ilalim ng belo. Sa unahan naman, halos himatayin si Doña Miranda sa kinaupuan nito. Pero si Vincent De Luna, ang tagapagmana ng De Luna Group of Companies, ay nakatayo lang sa altar. Matikas, walang emosyon. Para bang ang pagtanggi niya sa harap ng Diyos at ng daan-daang bisita ay isang simpleng desisyon lang sa negosyo. Vincent, anong sinasabi mo? Basag na boses na tanong ni Vanessa. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi sumagot si Vincent. Sa halip, tumalikod ito sa altar. Isang malakas na bulungan ang umugong sa loob ng simbahan. Ang mga mayayamang bisita na kanina lang ay pumupuri sa ganda ng magkapareha, ngayon ay nagbubulungan na parang mga bubuyog. Naglakad si Vincent pababa ng altar. Ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos ay parang martilyo na dumudurog sa pag-asa ng pamilya ng babae. Akala ni Elwina ay magwa-walk out na ito palabas ng simbahan. Yumuko siya para hindi siya mapansin. Ayaw niyang makita siya ni Sir Vincent. Ayaw niyang isipin nito na nakikiusyoso ang anak ng katulong nila sa sandaling ito ng kahihiyan. Pero huminto ang mga hakbang, hindi sa pinto, hindi sa gitna. Huminto ang pares ng sapatos ni Vincent mismo sa tapat ng haliging pinagtataguan ni Elwina. Nanigas ang buong katawan ni Elwina. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango ni Vincent. Isang amoy na pinaghalong tabako at mamahaling kahoy na nangingibabaw sa amoy ng mga bulaklak sa simbahan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nasalubong niya ang mga mata ni Vincent. Madilim, malalim, parang dagat bago bumagyo. Walang mababasang awa o pagmamahal, kundi purong determinasyon lang. Sir Vincent, bulong ni Elwina. Halos hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. Hindi nagsalita si Vincent. Sa halip, inilahad nito ang kamay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elwina. Napatingin siya sa paligid. Lahat ng mata, mula kay Doña Miranda, kay Vanessa, sa mga ninong at ninang hanggang sa mga security guard, ay nakapako sa kanila. O mas tama bang sabihin, nakapako sa kanya. Sa suot niyang lumang floral dress na binili pa sa ukay-ukay. Sa buhok niyang tinalian lang ng simpleng goma. Tumayo ka, utos ni Vincent. Mahina, pero may diin na hindi pwedeng suwayin. Sir, nakakahiya po. Marami pong tao. Nanginginig na sagot ni Elwina. Gusto na niyang umiyak. Sabi ko, tumayo ka. Wala sa sariling inabot ni Elwina ang kamay ng amo. Ang init ng palad nito ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Hinila siya nito patayo. Medyo marahas, kaya napasubsob siya ng bahagya sa dibdib nito. Napasinghap ang buong simbahan. Vincent, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Doña Miranda na nakabawi na sa pagkabigla at ngayon ay tumatakbo palapit. Bitiwan mo ang anak ng labandera. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Humarap si Vincent sa madrasta at sa lahat ng tao. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Elwina na para bang isang presong hindi pwedeng makatakas. Gusto niyo ng kasal, hindi ba?
Ang boses ni Vincent ay dumagundong sa katahimikan. Gusto niyo ng Mrs. De Luna? Tumingin siya kay Elwina. Sa sandaling iyon, nakita ni Elwina ang sarili sa refleksyon ng mga mata ni Vincent. Maliit, takot na takot, at walang kalaban-laban. Siya ang pipiliin ko, deklara ni Vincent. Bago pa man makaprotesta si Elwina, bago pa man makasigaw ulit si Doña Miranda o makasugod si Vanessa para sampalin siya, hinila na siya ni Vincent. Mabilis ang mga pangyayari. Hila-hila siya nito palabas ng simbahan. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay parang kidlat na bumubulag sa kanya. Ang mga tanong ng media ay sabay-sabay na umugong. Mr. De Luna, sino ang babaeng iyan? Totoo bang ipinagpalit niyo si Vanessa sa isang katulong? Hindi sumagot si Vincent. Diretso lang ang lakad nito, habang si Elwina ay halos madapa-dapa na sa paghabol sa malalaking hakbang nito. Itinulak siya ni Vincent papasok sa backseat ng magarang bridal car na naghihintay sa labas. Sumakay din ito agad sa tabi niya at isinara ang pinto ng padabog. Go, now, utos ni Vincent sa driver. Umandar ang sasakyan, papalayo sa kaguluhan. Papalayo sa buhay na tahimik na nakasanayan ni Elwina. Sa loob ng air-conditioned na sasakyan, sobrang tahimik. Rinig na rinig ni Elwina ang sarili niyang paghinga na parang hinahabol. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya makapaniwala. Panaginip lang ba ito? Dahan-dahan siyang lumingon kay Vincent. Nakasandal ito sa upuan, nakapikit, at hinihilot ang sentido. Parang pagod na pagod. Pero kahit nakapikit, nakakatakot pa rin ang aura nito. Sir! Basag na tawag niya. Dumilat si Vincent at tumingin sa kanya. Wala na ang init ng kamay nito kanina. Ang natira na lang ay ang pamilyar na lamig ng isang boss na tumitingin sa kanyang empleyado. Bakit po? Nanginginig na tanong ni Elwina. Tumulo na ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Bakit ako, Sir Vincent? Alam niyo naman pong anak lang ako ni Nanay Loring. Wala akong maibibigay sa inyo. Bakit ako ang hinila niyo? Tinitigan siya ni Vincent ng matagal. Ang tingin nito ay tila tumatagos hanggang sa kaluluwa niya. Sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Pagkatapos, isang ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngisi na walang halong tuwa. Simple lang, Elwina, sagot ni Vincent sa mababang boses. Lumapit ito ng kaunti. Sapat para maramdaman ulit ni Elwina ang init ng hininga nito. Dahil sa lahat ng tao sa mundong ito, ikaw lang ang nag-iisang tao na hindi pwedeng humindi sa akin. Para bang sinampal si Elwina ng katotohanan na wala ang kislap ng pag-asa, kung meron man, sa kanyang dibdib. Akala niya, kahit papaano, ay iniligtas siya ni Vincent dahil may natitira pa itong kabutihan o dahil naawa ito sa kanya. Pero mali siya. Isa lang siyang kasangkapan. Isang pananggalang laban sa pamilyang gustong kumontrol sa buhay nito. Pinili siya nito hindi dahil espesyal siya, kundi dahil siya ang pinakamadaling gamitin. Siya ang babaeng walang boses, walang kapangyarihan, at walang kakayahang lumaban. Sumandal ulit si Vincent at tumingin sa labas ng bintana. Tila ba tapos na ang usapan? Tila ba wala ng halaga ang nararamdaman ng babaeng katabi niya? Bumalik na ang pader sa pagitan nila. Mas mataas, mas matigas. Napayuko si Elwina. Hinigpitan niya ang hawak sa laylayan ng kanyang lumang bestida hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Sa labas ng tinted na bintana, nakita niyang papalayo na sila sa simbahan. Papalayo sa lugar kung saan siya ay isang simpleng anak lang ng labandera. Umaandar ang sasakyan patungo sa isang mundong hindi niya kilala. Isang mundong puno ng ginto, pero kasing lamig ng yelo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elwina ang tunay na takot. Hindi dahil sa mga reporter o sa galit ni Doña Miranda, kundi dahil sa lalaking katabi niya. Ang lalaking na ngayon ay asawa na niya sa mata ng publiko.
pero ni hindi siya kayang tignan bilang isang tao. Napapikit si Elwina habang tumutulo ang isa pang butil ng luha sa kanyang pisngi. Wala na siyang kawala. Bagsak na isinara ni Vincent ang pinto ng kanyang penthouse. Ang tunog ng lock ay parang hudyat na, tapos na ang palabas sa labas, at nagsisimula na ang totoong laro sa loob. Napatingin siya kay Elwina. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na sala, yakap-yakap ang sarili. Ang mga mata nito ay nanlalaki habang inililibot ang tingin sa mga mamahaling muebles, sa chandelier na kristal at sa view ng city lights mula sa floor-to-ceiling na bintana. Para itong ligaw na pusa na napadpad sa kulungan ng leon. Gusto sanang lumapit ni Vincent. Gusto niyang sabihing, "Huwag kang matakot, ligtas ka na." Gusto niyang tanggalin ang takot sa mga mata nito, ang parehong mga mata na lihim niyang tinitignan mula pa noong mga bata pa sila. Pero hindi pwede. Kung magpapakita siya ng kahit kaunting kahinaan, kung magpapakita siya ng kahit kaunting pagmamahal, gagamitin yon ni Doña Miranda laban sa kanya. At mas malala, gagamitin yon ng madrasta niya para saktan si Elwina. Kaya pinili niyang isuot ang maskara ng isang demonyo. "Huwag kang tumayo lang dyan," malamig na utos ni Vincent habang tinatanggal ang kanyang coat at ibinabato ito sa sofa. Masakit sa mata ang itsura mo. Nakita niyang napapitlag si Elwina. Yumuko ito. Pilit itinatago ang muka. "Sorry po, sir." Halos pabulong na sagot nito. Naglakad si Vincent papunta sa minibar. Nagsalin siya ng whiskey at ininom ito ng diretsyo. Ang init ng alak ay gumuhit sa lalamunan niya, pero hindi nito kayang tunawin ang bigat sa dibdib niya. "Doon ka sa kwarto," turo ni Vincent sa master bedroom. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Elwina. Sa wakas, nagsalita na ang takot na kanina pa nito kinikimkim. Sir, anong gagawin natin?" Tanong nito. Nanginginig ang boses. Alam ni Vincent ang iniisip nito. Kasal na sila. At sa isip ng isang inosenteng tulad ni Elwina, ang kasunod ng kasal ay ang gabi ng pagtatalik. Napangisi si Vincent ng mapait. "Huwag kang mag-alala," sabi niya habang naglalakad palapit kay Elwina. Huminto siya ilang pulgada lang ang layo sa mukha nito. "Wala akong balak galawin ka." Nakita niyang nakahinga ng maluwag si Elwina, pero agad ding napalitan ng pagkalito ang mukha nito. "Masyado kang payat. Hindi ko type ang mga babaeng mukhang hindi kumakain." Dagdag pa ni Vincent, sinasadyang sakta ng damdamin nito para layuan siya nito. "Matulog ka na. Sa sofa ako." Tinalikuran niya ito at naupo sa sofa, binuksan ang telebisyon para lunurin ang katahimikan. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Elwina papasok sa kwarto. Narinig niya ang dahan-dahang pagsara ng pinto. Nang masiguro niyang nakapasok na ito, saka lang bumagsak ang balikat ni Vincent. Isinandal niya ang ulo sa sandalan ng sofa at napapikit. Muntik na. Muntik na siyang mamatay ngayong gabi. Kung itinuloy niya ang kasal kay Vanessa, alam niyang hindi na siya aabutin ng umaga. Ang wine na nakahanda para sa toast ng bagong kasal, alam niyang may halo iyon. Matagal na niyang alam ang plano ni Doña Miranda na iligpit siya para makuha ng stepbrother niya ang kumpanya. Kailangan niya ng distraction, kailangan niya ng gulo. At si Elwina ang naging gulo na yon. Hinugot ni Vincent ang cellphone niya mula sa bulsa. May 15 missed calls galing sa kanyang ama at 3 mula kay Doña Miranda. Nagring ulit ito. Daddy niya. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker habang nakatitig sa kisame. "Vincent?" Sigaw ng ama niya sa kabilang linya. "Anong kahihiyan ang ginawa mo? Ang mga investors nagpo-pull out. Ang stock natin bumabagsak." "Good," kalmadong sagot ni Vincent. "Mas madaling linisin ang kumpanya kapag walang basura. At yang babaeng yan, iuwi mo yan bukas at ipapawalang bisa natin ang kasal." Dumilim ang mukha ni Vincent. Napaupo siya ng tuwid. "Subukan niyo, Dad.
Banta niya, ang boses ay mababa pero puno ng panganib. Subukan niyong galawin ang asawa ko o kahit ang nanay niya. Ilalabas ko lahat ng bahong tinatago ni Miranda. Ang money laundering, ang bribery sa mga judges, lahat nasa akin na. Katahimikan sa kabilang linya. Wala akong pakialam sa kumpanya, dagdag ni Vincent. Pero kapag may nangyaring masama kay Elwina, susunugin ko ang buong imperyo ng mga De Luna. Pinatay niya ang tawag bago pa makasagot ang ama. Ibinato niya ang cellphone sa side table. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto ng kwarto. Binuksan niya ito ng kaunti. Sa liwanag na nanggagaling sa sala, nakita niya si Elwina. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama, at doon nakatulog. Yakap-yakap pa rin nito ang sarili. Mukhang pagod na pagod. Pumasok si Vincent. Ang mga paa niya ay walang ingay sa malambot na carpet. Lumuhod siya sa harap ni Elwina. Sa malapitan, kitang-kita niya ang mahahabang pilik mata nito na basa pa ng luha. Gusto niyang pahiran ang mga luhang iyon. Gusto niyang sabihin na kaya niya ginawa ang lahat ng ito ay para ilayo ito sa plano ni Miranda na gamitin ang nanay ni Elwina bilang scapegoat sa isang krimen sa mansyon. Pero hindi pa pwede, hindi pa ngayon. Binuhat niya si Elwina ng dahan-dahan at inihiga sa kama. Magaan ito, sobrang gaan. Kinumutan niya ito hanggang balikat. Saglit na namalagi ang kamay niya sa ibabaw ng kumot, malapit sa kamay ni Elwina. Gusto niyang hawakan ito, pero pinigilan niya ang sarili. "I'm sorry, Elwina," bulong niya sa hangin. "Magiging impyerno ang buhay mo simula ngayon. Pero ipapangako ko, ako lang ang pwedeng maging demonyo sa impyernong yon." Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Kinabukasan, pagang nagising si Vincent. Kailangan niyang umalis bago magising si Elwina. Hindi niya kayang harapin ang mga tanong nito. Hindi niya kayang makita ang takot sa mga mata nito habang gising. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang safe. Puno ito ng pera. Kumuha rin siya ng isang pirasong papel at ballpen. Nag-isip siya ng isusulat. Gusto niyang sabihing, bumili ka ng pagkain, mag-ingat ka. Pero hindi pwede. Kailangan niyang manatiling bakal. Mabilis siyang nagsulat. Ipinatong niya ang pera at ang papel sa bedside table sa tabi ng natutulog na si Elwina. Pagkatapos, lumabas siya ng penthouse nang hindi lumilingon. Sa loob ng kwarto, dahan-dahang iminulat ni Elwina ang kanyang mga mata. Wala na si Vincent. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng hangin mula sa aircon at ang amoy ng pabango nito na naiwan sa unan. Napabangon siya at nakita ang sobre. Kinuha niya ito. Maraming pera. Sobrang laking halaga na hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. Kinuha niya ang papel na nakapit dito. Binasa niya ang sulat kamay ni Vincent na matulis at madiin. Napasinghap si Elwina at naramdaman ang paninikip ng dibdib. Ang nakasulat sa papel, "Bayad sa pag-arte. Maging kapani-paniwala ka. Huwag kang tatanga-tanga, Mrs. De Luna." Mabigat ang bawat hakbang ni Elwina papasok sa mansyon ng mga De Luna. Dati, pumapasok siya dito sa pintuan sa likod, sa dirty kitchen, para tulungan ang nanay niya sa paglalaba. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pintuan. Suot ang isang mamahaling puting bestida na binili niya gamit ang perang iniwan ni Vincent. Pero kahit anong ganda ng damit, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang basahan na pilit isinasabit sa palasyo. "Ma'am Elwina," bati ng isang katulong na nagbukas ng pinto. Si Ising. Kababata niya ito at kalaro noon sa hardin. Pero ngayon, nakayuko na ito sa kanya. "Hinihintay na po kayo ni Doña Miranda sa sala." "Salamat, Ising," sagot ni Elwina. Gusto sana niyang ngumiti. Kumustahin ito. Pero umiwas ng tingin si Ising. Ramdam ni Elwina ang lamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa distansyang biglang namuo sa pagitan niya at ng mga taong dati niyang kasama.
Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Doña Miranda. Nakaupo ito sa kanyang paboritong velvet sofa, humihit-hit ng manipis na sigarilyo habang nagbabasa ng magazine. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. "Nandito na po ako, ma'am," mahinang sabi ni Elwina. Binagalan ni Doña Miranda ang paglipat ng pahina. Huminga ito ng malalim at ibinuga ang usok sa direksyon ni Elwina bago tumingin. Ang tingin nito ay parang scanner na sinusuri ang bawat hibla ng suot niya. "Huwag mo akong imam," mataray na sabi nito. "Mrs. De Luna ka na, hindi ba? Asawa ng anak ko." May diin sa salitang asawa na parang isang masamang biro. "Pero huwag kang masyadong umasa, iha." Tumayo si Doña Miranda at lumapit sa kanya. "Ang apelyido, pwedeng ibigay. Pero ang breeding, hindi nabibili yan ng kasal." Napayuko si Elwina. "Alam ko po." "Mabuti naman." Itinuro ni Doña Miranda ang kanyang paa. "Masakit ang likod ko. Ang dumi ng sapatos ko. Dumaan kasi ako sa garden kanina. Pakilinis naman." Natigilan si Elwina. Napatingin siya sa mga katulong na nasa gilid. May mga nakahandang maglinis. "Po, pwede naman po nating utusan si ikaw ang inuutusan ko." Putol ni Doña Miranda. Ang boses nito ay matalas. "Bakit? Porket nakatira ka na sa penthouse ni Vincent, nakalimutan mo na kung paano lumuhod at maglinis. Diyan naman nabuhay ang nanay mo, di ba?" Kumuyom ang kamao ni Elwina. Ang banggitin ang nanay niya. Iyon ang kahinaan niya. Alam niyang hawak pa rin ni Doña Miranda ang trabaho at pensyon ng nanay niya. Dahan-dahan, nanginginig ang mga tuhod, lumuhod si Elwina sa harap ng madrasta ng asawa niya. Kinuha niya ang tissue mula sa mesa. Yumuko siya para punasan ng putik sa takong ng sapatos ni Doña Miranda. Ang bawat kuskos ay parang pagkayod sa natitira niyang dignidad. Naramdaman niya ang init sa sulok ng kanyang mga mata. "Huwag kang iiyak," sabi niya sa sarili. "Huwag mong ipakita na nasasaktan ka." "Yan," nakangising sabi ni Doña Miranda habang nakatingin sa kanya mula sa taas. "Bagay sa'yo. Diyan ka lang naman talaga nababagay." Sa paanan ko. Biglang bumukas ang main door. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw. Natigilan si Elwina, pero hindi siya makatayo agad. "Anong nangyayari dito?" Ang boses ni Vincent. Malalim. Galit. Napatingala si Elwina. Nakatayo si Vincent sa bukana ng sala, suot ang kanyang business suit, bit-bit ang briefcase. Nakatingin ito kay Elwina na nakaluhod sa sahig, hawak ang maruming tissue. "Vincent, hiho." Malambing na bati ni Doña Miranda. Biglang nagbago ang anyo. "Tinuturuan ko lang ang asawa mo ng tamang pag-aalaga sa pamilya. Nagkukusa siyang linisin ang sapatos ko." Tinitigan ni Vincent ang madrasta. Tapos ay tumingin sa mga katulong na nakatayo sa gilid. "Manang Fe!" Sigaw ni Vincent. Nataranta ang mayordoma at lumapit. "Sir?" "Binabayaran ko kayo ng triple sa minimum wage." Nanggagalaiting sabi ni Vincent. "Para ano? Para panoorin ang asawa ko na gawin ang trabaho ninyo?" Vincent, hindi naman sa ganoon." Singit ni Doña Miranda. "Shut up!" Mariing putol ni Vincent. Lumapit siya kay Elwina. Akala ni Elwina ay tutulungan siya nitong tumayo ng dahan-dahan. Pero hinablot ni Vincent ang braso niya at puwersahang itinayo. "Tumayo ka!" Asik ni Vincent sa kanya. "Kailan ka pa naging pipi? Wala ka bang bibig para tumanggi?" Namilog ang mga mata ni Elwina. Sa halip na kampihan siya, pakiramdam niya ay pinapagalitan siya nito dahil sa kahinaan niya. "Sir, kasi umakyat ka sa kwarto ko. Magbihis ka. Amoy alikabok ka." Utos ni Vincent bago binitawan ang braso niya ng padabog. Tumingin si Vincent kay Doña Miranda. "Sa susunod na makita kong nakaluhod ang asawa ko sa bahay na ito, papalitan ko lahat ng staff dito. At ikaw, tita." Lumapit si Vincent sa madrasta at bumulong. Pero sapat para marinig ni Elwina
bago siya makalayo. Sa bani-bani mo. Kapag ginalaw mo ulit siya, sisiguraduhin kong sa kulungan ka na pupulutin. Tumalikod si Vincent at naglakad papunta sa dining area. Iniwan si Doña Miranda na namumutla sa galit. Dali-daling umakyat si Elwina. Pagpasok niya sa kwarto ni Vincent, ang kwartong puno ng amoy nito, doon lang bumagsak ang mga luha niya. Hindi dahil sa ginawa ni Doña Miranda, kundi dahil sa sinabi ni Vincent. Amoy alikabok. Iyon ang tingin nito sa kanya. Isang bagay na madumi na kailangang linisin para hindi makahiya sa pangalan ng mga diluna. Kinagabihan, nagkaroon ng sapilitang family dinner. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig lang ay ang pagtama ng kubyerto sa pinggan. Katabi ni Elwina si Vincent, pero parang ang layo-layo nito. Ni hindi ito tumitingin sa kanya at abala lang sa paghiwa ng steak. Biglang bumukas ang pinto ng dining room. Sorry, I'm late. Napataas ang tingin ng lahat. Nakatayo doon si Vanessa. Suot ang isang pulang dress na hapit sa katawan, na tila nang aakit. Maganda pa rin ito, kahit na iniwan sa altar kahapon. Ang mga mata nito ay puno ng apoy. Vanessa, tawag ni Doña Miranda. Biglang nabuhayan ng loob. Join us, Hija. May upuan pa sa tabi ko. Naglakad si Vanessa papasok. Huminto siya sa likod ng upuan ni Vincent. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Vincent na para bang pagmamay-ari niya ito. Nanigas si Elwina. Tumingin siya kay Vincent. Hinihintay na itaboy nito ang kamay ng babae. Pero hindi gumalaw si Vincent. Ipinagpatuloy lang nito ang pagkain. Tumingin si Vanessa kay Elwina at ngumiti ng matamis, ngiting puno ng lason. Kamusta ang buhay may asawa, Elwina? Tanong ni Vanessa. Masarap ba maglaro ng bahay-bahayan? Hindi nakasagot si Elwina. Yumuko si Vanessa at bumulong, pero pinarinig sa buong mesa. Alam ko ang totoo, Vincent. Alam kong ginagamit mo lang ang maid na ito para inisin ang mami mo. Pero hanggang kailan mo kaya panindigan ang pagtulog sa tabi ng isang basahan? Hinintay ni Elwina na sumagot si Vincent. Hinintay niyang ipagtanggol siya nito katulad kanina. Hinintay niyang sabihin nito na asawa siya nito. Pero uminom lang si Vincent ng tubig, ibinaba ang baso at tumingin ng diretso kay Vanessa. Walang pagtanggi, walang pagtatanggol. Umupo ka kung kakain ka, Vanessa. Walang ganang sabi ni Vincent. Kung mag-iingay ka lang, umalis ka. Nanlamig si Elwina. Ang katahimikan ni Vincent sa paratang ni Vanessa ay parang kumpirmasyon, ginagamit lang. Basahan. Napahawak si Elwina sa kanyang tiyan na kumukalam, pero nawalan na siya ng ganang kumain. Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang mga kamay niya. Ito pala ang buhay na pinasok niya. Isang gera kung saan siya ang walang laban na sibilyan at ang sarili niyang asawa, ang general, na handang isakripisyo siya anumang oras. 3 araw na ang lumipas, 3 araw na puno ng katahimikan. Para kay Elwina, ang penthouse ni Vincent ay hindi isang tahanan. Isa itong kulungan na gawa sa marmol at salamin. Sa tuwing aalis si Vincent papasok sa opisina, naiiwan si Elwina kasama ang mga tanong na walang sagot. Sino ba talaga ako sa buhay niya? Naglakad-lakad si Elwina sa pasilyo ng 2nd floor. Ito ang parte ng bahay na bihira niyang puntahan dahil dito naroon ang private study ni Vincent. Mahigpit ang bilin na bawal pumasok doon. Pero ngayong araw, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Marahil ay nakalimutan itong isara ng cleaning lady kanina. Dapat sana ay tumalikod na siya. Dapat sana ay bumalik na siya sa kwarto niya at maghintay na parang isang masunuring asawa. Pero may kung anong puwersa ang humihila sa kanya. Ang kuryosidad, ang pagnanais na makilala ang lalaking pinakasalan niya. Dahan-dahan, itinulak ni Elwina ang pinto. Bumungad sa kanya ang amoy ng lumang papel, pintura at tabako. Ang study room ay madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa siwang ng makapal na kurtina. Pumasok siya. Hindi mga libro o dokumento ang una niyang napansin.
kundi ang mga canvas na nakatayo sa gilid at nakasabit sa dingding. Hindi niya alam na nagpipinta si Vincent. Lumapit siya sa pinakamalaking painting na nasa gitna. Natatakpan ito ng puting tela. Nanginginig ang kamay na hinila niya ito pababa. Napasinghap si Elwina. Isang babae, isang painting ng isang dalagita. Nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagbabasa ng libro, habang humahampas ang hangin sa buhok nito. Hindi kita ang mukha dahil nakayuko, pero damang-dama sa painting ang pagmamahal ng nagpinta. Ang bawat hagod ng brush ay puno ng ingat at adorasyon. May petsa sa ibaba. 10 years ago, napahawak si Elwina sa bibig niya. 10 taon na ang nakakaraan. Noong high school pa si Vincent, may iba pa. Mga sketch ng babaeng yon na tumatawa, naglalakad sa ulan, kumakain ng fishball. Sino ka? Bulong ni Elwina habang nararamdaman ang kirot sa dibdib niya. Siya siguro ang first love ni Vincent. Ang babaeng totoong minahal nito bago ito naging malamig at matigas. Ang babaeng hindi niya mapapantayan kahit kailan. Kaya pala, hindi siya magawang mahalin ni Vincent. Kaya pala, basahan lang ang tingin nito sa kanya. Dahil ang puso nito ay nakabigay na sa babaeng nasa painting. Ang babaeng mukhang malaya, masaya, at disente. Malayong malayo sa kanya na anak lang ng katulong. Ibinalik niya ang telang pantakip sa painting ng mabilisan. Nanginginig ang mga kamay niya. Parang pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na sumilip sa isang sagradong altar na hindi para sa kanya. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan, tinitiyak na walang bakas na naiwan. Bumalik siya sa kanyang kwarto pero hindi mapakali ang kanyang dibdib. Kinuha niya ang cellphone niya. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng lakas. Tinawagan niya ang kanyang nanay Loring. Hello, Elwina? Sagot ng matanda sa kabilang linya. Rinig sa background ang tunog ng videoke ng kapitbahay. Nasa squatters area pa rin ang nanay niya. Dahil ayaw nitong lumipat hanggat hindi sigurado sa kalagayan ni Elwina. Nay! Garalgal na boses ni Elwina. Nay, pwede po ba akong umuwi muna dyan? Kahit sandali lang? Tumahimik sa kabilang linya. Anak, buntong hininga ng nanay niya. Alam mo namang hindi pwede. Mrs. De Luna ka na. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nakita kang umuwi dito na umiiyak? Iisipin nila na pinalayas ka. Pero Nay, hindi ko po yata kaya. Masyadong malaki ang mundong ito para sa akin. Hindi ako nababagay dito. May mahal na iba si Sir Vincent. Elwina, naging seryoso ang boses ni Nanay Loring. Makinig ka. Mahal ka man niya o hindi, kasal kayo. Yan ang pananggalang natin sa hirap. Tiisin mo lang anak, para sa atin din ito. Kapag umalis ka dyan, saan tayo pupulutin? Babalik tayo sa paglalaba? Gusto mo bang tumanda ako na nakukuba sa kakakuskos? Nanikip ang dibdib ni Elwina. Ang bigat. Ang bigat-bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat niya. Oo po, Nay. Sige po. Pasensya na po sa abala. Ibinaba niya ang telepono. Wala siyang kakampi. Wala siyang matatatakbuhan. Siya lang mag-isa sa malawak at malamig na penthouse na ito. Tumayo siya para kumuha ng tubig, pero biglang umikot ang paningin niya. Kumapit siya sa gilid ng kama. Ang paligid ay naging malabo. Ang sahig ay parang umalon. Ang huli niyang narinig ay ang tunog ng pagbukas ng main door sa labas at ang boses ni Vincent. Elwina? At pagkatapos, nilamon na siya ng dilim. Nagising si Elwina sa amoy ng alkohol at gamot. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nasilaw siya sa liwanag ng lampshade. Gising na siya. Boses ng isang lalaki. Hindi si Vincent, isang doktor. Sinubukan niyang bumangon, pero may mainit na kamay na pumigil sa kanya. Isang kamay na pamilyar ang higpit. Huwag kang gumalaw. Napalingon siya.
Si Vincent. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Suot pa rin ang office clothes, pero gusot na ang polo at luwag na ang necktie. Ang mukha nito ay iba. Wala ang maskara ng bakal. Ang nakikita ni Elwina ay isang mukhang puno ng takot. Ang mga mata nito ay mapulaa, parang galing sa pag-iyak o sobrang pag-aalala. "Doc, anong nangyayari sa kanya?" Tanong ni Vincent sa doktor. Hindi inaalis ang tingin kay Elwina. "Physical and emotional exhaustion, Mr. De Luna." Paliwanag ng doktor habang inaayos ang stethoscope. Masyadong mababa ang sugar niya at mukhang stress ang katawan niya. Kung magtutuloy-tuloy ito, maaring bumigay ang puso niya. She needs rest, total rest, at iwasan ang anumang stress. Natahimik si Vincent. Nakita ni Elwina ang paggalaw ng panga nito. Tila nagpipigil ng galit sa sarili. "Thank you, Doc. Ihatid na kayo ng driver." Nang makalabas ang doktor, binalot sila ng katahimikan. Tinitigan siya ni Vincent. Sa pagkakataong ito, hindi ito umiwas. Hinawakan nito ang kamay niya. Mahigpit. Parang takot na baka mawala siya kapag binitawan. "Bakit hindi ka kumakain?" Mahina, pero mariing tanong ni Vincent. Wala po akong gana." Dahil ba sa sinabi ni Vanessa? Dahil ba sa mommy? Tumaas ng kaunti ang boses ni Vincent, pero halatang dahil sa frustration, hindi sa galit sa kanya. "Damn it, Elwina. Sinabi ko sa'yo, huwag kang makinig sa kanila. Bakit ba ang tigas ng ulo mo?" Napapikit si Elwina. Ang akala niya, nag-aalala ito. Pero sa tono nito, parang galit ito dahil naging pabigat na naman siya. "Sorry po, sir." Bulong niya, habang tumutulo na naman ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. "Sorry kung abala ako. Sorry kung mahina ako. Hindi naman ako katulad niya." Natigilan si Vincent. Kumunot ang noo nito. "Nino?" Hindi sumagot si Elwina. Hindi niya kayang banggitin ang babae sa painting. Masakit masyado. Mas pipiliin na lang niyang manahimik kaysa kumpirmahin ni Vincent na may mahal itong iba. Bumuntong hininga si Vincent. Isang malalim at nanginginig na hininga. Binitawan nito ang kamay niya, tumayo at tinalikuran siya. Akala ni Elwina ay aalis na ito dahil sa inis. Pero nakita niyang humawak si Vincent sa gilid ng mesa. Mahigpit na mahigpit hanggang sa pumuti ang mga kamao nito. Nakayuko ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elwina ang pagbagsak ng balikat ng bakal na lalaki. "Hindi mo alam." Bulong ni Vincent, boses na basag na basag. "Hindi mo alam kung gaano ako natakot nang makita kitang nakabulagta sa sahig kanina." Lumapit ulit si Vincent. Umupo siya sa gilid ng kama, mas malapit ngayon. Akala ko na wala ka na." Tinitigan siya ni Elwina. Sa mga mata ni Vincent, wala siyang nakikitang galit. Ang nakikita niya ay takot, sakit. "Bakit po, sir?" tanong ni Elwina, puno ng pagtataka. "Dahil ba mawawalan kayo ng kasangkapan laban kay Doña Miranda? Dahil ba masisira ang plano niyo kapag namatay ako?" Tumigas ang panga ni Vincent. Parang gusto nitong sumigaw. Parang gusto nitong alugin si Elwina para magising sa katotohanan. Pero pinigilan nito ang sarili. Humugot ito ng malalim na hininga at dahan-dahang binalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Inilapit nito ang mukha kay Elwina. Sobrang lapit na halos magdikit na ang mga ilong nila. "Makinig ka, Elwina," mariing sabi nito. Bawat salita ay may diin. "Simula ngayon, bawal kang magkasakit. Bawal kang umiyak ng dahil sa iba. At bawal na bawal mong pabayaan ang sarili mo." Pero bakit po? Ano ba ako sa inyo?" Tinitigan siya ni Vincent sa mata. May dumaang emosyon na hindi mapangalanan ni Elwina. Isang emosyon na pilit nitong tinatago sa likod ng pagiging strikto. "Dahil ayokong masira ang..." Vincent paused. Lumunok siya. "Ang investment ko." Umatras si Vincent at tumayo ng tuwid.
Inayos niya ang kanyang gusot na necktie, tila ba inaayos din ang kanyang sarili pabalik sa pagiging Sir Vincent de Luna. Magpahinga ka na. May ipapadala akong pagkain. Ubusin mo yun. Utos yan. Naglakad ito palabas ng kwarto nang hindi na lumilingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tuldok sa isang usapang hindi natapos. Naiwan si Elwina na nakatulala sa pinto. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa kwarto. Investment. Iyon lang pala siya. Isang mamahaling gamit na kailangang ingatan para hindi bumaba ang halaga. Isang asset sa gera ng pamilyang De Luna. Napahawak si Elwina sa kamay niya na hinawakan kanina ni Vincent. Pero bakit? Bakit noong sinabi nitong, akala ko na wala ka na? Parang narinig ni Elwina ang tunog ng isang pusong nagmamahal. At bakit ang init ng palad nito ay taliwas sa lamig ng mga salita nito? Sa gabing iyon, sa gitna ng pagkalito at sakit, isang tanong ang naiwan sa isip ni Elwina. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Ang demonyong gumagamit sa kanya? O ang anghel na natatakot lang ipakita ang pakpak niya? 3:00 na ng madaling araw. Tahimik ang buong penthouse, maliban sa mahinang ugong ng humidifier sa gilid ng kama. Nakataupo si Vincent sa tabi ni Elwina. Hindi siya umalis, hindi siya natulog. Nakatitig lang siya sa mukha ng asawa niya habang mahimbing itong natutulog dala ng gamot. Ang babaeng ito, ang babaeng kinaya ang hirap ng buhay sa squatters area, ang babaeng naglalakad ng kilometro para makatipid sa pamasahe, ay bumigay dahil sa kanya. Sir Vincent! Napapitlag si Vincent. Nagsasalita si Elwina sa panaginip. Lumapit siya. Nakita niyang gumagalaw ang talukap ng mga mata nito at may namumuong pawis sa noo nito kahit malamig ang kwarto. Hindi ko po ninakaw. Ungol ni Elwina. Ang boses ay puno ng takot. Wag po. Hindi po ako basahan. Tao po ako. Parang sinaksak ang puso ni Vincent. Kahit sa panaginip, nilalabanan pa rin ni Elwina ang mga demonyong pinakawalan ni Vincent sa buhay nito. Ang mga salita ni Vanessa, ang pang-aalipusta ni Miranda, lahat yon ay tumatak sa isip nito. Kumuha si Vincent ng maligamgam na tubig at bimpo. Dahan-dahan, pinunasan niya ang pawis sa noo ni Elwina. Shh! Tahan na! Bulong ni Vincent. Ang boses na ginagamit niya sa boardroom para manakot ng mga empleyado ay napalitan ng isang tonong hindi niya akalaing kaya niyang ilabas. Malambot, nag-aalala. Bakit? Hikbi ni Elwina, nakapikit pa rin. Bakit galit ka sa akin? Bakit may mahal kang iba? Natigilan ang kamay ni Vincent sa ere. May mahal kang iba. Nakita nito ang painting. Sigurado siya. Iyon lang ang dahilan kung bakit iisipin ni Elwina na may iba siyang mahal. Ang tanga niya. Nakalimutan niyang isara ang pinto ng study room kahapon. Ibinaba ni Vincent ang bimpo. Hinawakan niya ang kamay ni Elwina na nakapatong sa dibdib nito. Malamig ito. Sa pagkakataong ito, wala nang maskara. Walang CCTV. Walang Doña Miranda. Walang kumpanya. Silang dalawa lang. Wala akong mahal na iba, Elwina. Bulong ni Vincent sa dilim. Isang kumpisal na 10 taon na niyang tinatago. Hinaplos niya ang pisngi ni Elwina gamit ang likod ng kanyang palad. Ikaw yon, garalgal na sabi niya. Ikaw ang babae sa painting. Ikaw ang babaeng minahal ko noong 17 pa lang ako. Noong nakita kitang nagbabasa sa ilalim ng puno habang hinihintay mo ang nanay mo. Naalala ni Vincent ang araw na yon. Ang inosenteng ngiti ni Elwina. Ang simpleng ligaya nito. Gusto niya itong protektahan noon pa man. Kaya siya nagtayo ng scholarship fund ng palihim para makapag-aral ito. Kaya siya ang nagbabayad ng gamot ni Nanay Loring nang hindi nila alam. Akala ko, kung magiging masama ako sa'yo, lalayuan ka nila, Miranda. Patuloy ni Vincent habang tumutulo ang isang luha mula sa mata niya. Ang unang luha niya matapos ang maraming taon. Akala ko, kung ipaparamdam ko sa'yo
na wala kang halaga. Hindi ka nila gagawing target. Pero, mali ako. Nasasaktan lang kita lalo. Gumawa si Vincent ng isang desisyon. Binuksan niya ang drawer ng bedside table. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box. Luma na ang kahon. Medyo kupas na ang kulay. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng silver necklace na may pendant na maliit na bituin. Binili niya ito gamit ang una niyang sweldo bilang janitor sa kumpanya ng tatay niya noong college siya, bago siya naging CEO. Ito lang ang kaya niya noon. Balak sana niyang ibigay ito kay Elwina noong graduation nito sa high school, pero naduwag siya. Dahan-dahan, isinuot niya ang kwintas sa leeg ni Elwina habang natutulog ito. Ang pilak ay kuminang sa ilalim ng dim light, bagay na bagay sa kanya. Yumuko si Vincent at hinalikan ang noo ni Elwina. Matagal. Puno ng pagsisisi at pangako. Magpagaling ka, bulong niya. Dahil kapag magaling ka na, tatapusin ko na ang laban na to. Ilalayo na kita dito. Kinabukasan, nagising si Vincent dahil sa sikat ng araw. Nakatulog pala siya sa silya sa tabi ng kama. Napahawak siya sa leeg niya na nangangawit. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang gising na si Elwina. Nakaupo ito sa kama, nakasandal sa headboard. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kwintas na suot nito. Hinahaplos ni Elwina ang pendant na hugis bituin. Ang mga daliri niya ay dahan-dahang gumagalaw sa gasgas na surface ng pilak. Napalunok si Vincent. Mabilis niyang ibinalik ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang bakal na maskara ay muling isinuot. Gising ka na pala, malamig na bati ni Vincent habang tumatayo at nag-iinat para itago ang kaba sa dibdib niya. Napatingin si Elwina sa kanya. May halong pagtataka at pag-asa sa mga mata nito. Sir? Mahinang tawag nito. Ito pong kwintas. Sa inyo po ba galing ito? Isinuot niyo po ba ito habang tulog ako? Tumalikod si Vincent para ayusin ang kumot na nahulog sa sahig. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Huwag kang mag-assume. Sagot niya ng walang emosyon. Nakita ko lang yan sa loob ng lumang drawer kagabi. Itatapon ko na sana dahil kalat lang, pero naisip ko na baka kailangan mo ng accessories. Mukhang bagay naman sa'yo. Simple at mura. Nakita niyang natigilan si Elwina. Ang kislap sa mga mata nito ay biglang namatay. Masakit magsalita ng ganito. Gusto niyang bawiin. Gusto niyang sabihing, binili ko yan nung wala pa akong pera at yan ang pinakamahalagang bagay na nabili ko. Pero nakita niyang tumango si Elwina at mapait na ngumiti. Hinawakan nito ng mahigpit ang kwintas. Tila ba ayaw nitong maniwala na basura lang yon. Salamat pa rin po, sir. Bulong ni Elwina. Kahit tapon na ito para sa inyo, para sa akin, ito ang pinakamagandang bagay na natanggap ko. Nanikip ang lalamunan ni Vincent. Aakmang magsasaliya ulit siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nang walang katok. Well, look who's playing nurse. Si Doña Miranda. Pumasok ito ng tuloy-tuloy. Suot ang isang matingkad na pulang dress at puno ng alahas. Ang tunog ng takong nito ay parang babala ng paparating na bagyo. Tita Miranda, bati ni Vincent, humarang sa pagitan ng madrasta at ni Elwina. Hindi ka marunong kumatok? Bahay ko rin ito, Vincent. Ngisi ni Miranda. Nilagpasan niya si Vincent at lumapit sa kama. Kamusta ang fake wife mo? Buhay pa ba? Tinitigan ni Miranda si Elwina mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay huminto sa leeg ni Elwina. Sa kwintas, nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Doña Miranda. Lumapit ito at hinawakan ng pendant bago pa makaiwas si Elwina. Ano ito? Tanong ni Miranda. Ang boses ay puno ng hinala. Silver. Isang luma at maitim na silver. Tumingin si Miranda kay Vincent. Ang mga mata ng matanda ay naningkit, tila nagko-connect ng mga dots. Vincent, darling, sabi ni Miranda ng dahan-dahan. Ang alam ko, allergic ka sa cheap things,
ni hindi ka nga humahawak ng barya. Pero bakit ang asawa mo suot ang isang mumurahing kwintas? Gaya ng sabi ko kanina, mabilis na sagot ni Vincent. Pinapanatili ang kalmado. Bagay sa status niya. Alangan namang suotan ko siya ng diamonds, anak lang siya ng labandera. Binitawan ni Miranda ang kwintas, pero hindi nawala ang nangisi sa labi nito. Isang nakakapanindig balahibong ngiti. Alam ko ang design na yan, sabi ni Miranda habang nakatitig kay Vincent. Uso yan sa mga teenagers noong 10 years ago, noong high school ka pa, di ba? Nanlamig si Vincent. Masyadong matalas ang pakiramdam ng madrasta niya. Naglakad si Miranda papunta sa pinto, pero huminto ito bago lumabas. Lumingon ito kay Vincent. Ang tingin nito ay hindi na mapang-asar. Puno ito ng tagumpay. Hindi mo yan binili para sa status niya, Vincent. Bulong ni Miranda na parang ahas. Tinago mo yan ng 10 taon. Tumawa ito ng mahina. Akala ko naglalaro lang kayo, pero mukhang seryoso ka pala. Mukhang may kahinaan na pala ang Iron Man ng De Luna Group. Tumingin si Miranda kay Elwina, tapos pabalik kay Vincent. Good to know, sabi nito bago tuluyang lumabas at isara ang pinto. Naiwan si Vincent na nakakuyom ang mga kamao. Ang tibok ng puso niya ay mabilis at malakas. Alam na niya. Alam na ni Miranda na mahal niya si Elwina. At sa mundong ginagalawan nila, kapag nalaman ng kalaban kung ano ang mahalaga sa'yo, iyon ang unang wawasakin nila. Napatingin si Vincent kay Elwina na naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi na ito ligtas. Ang kwintas na dapat sana ay simbolo ng pagmamahal niya ay naging target sa likod ni Elwina. Napakabigat ng suot na gown ni Elwina. Isang itim na velvet dress na puno ng beads, hapit sa katawan, at may mahabang slit sa gilid. Sabi ng stylist na ipinadala ni Vincent, ito raw ang uso. Pero para kay Elwina, pakiramdam niya ay nakabalot siya sa isang mamahaling packaging na hindi naman bagay sa kanya. Tumingin siya sa salamin. Ang kwintas na pilak na bigay ni Vincent ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ito lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Tapos ka na ba? Napalingon siya. Nakatayo si Vincent sa pinto. Suot ang isang itim na tuxedo. Napakagwapo nito. Parang prinsipe sa mga fairy tale na binabasa niya dati. Pero ang mukha nito ay seryoso. Halos walang emosyon. Opo, sir. Sagot ni Elwina. Lumapit si Vincent. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang gown nang hindi dumadikit ang balat sa balat. Huwag kang hihiwalay sa akin. Utos nito. Puno ng pating ang pupuntahan natin. At ikaw ang pain. Hindi naintindihan ni Elwina ang ibig niyang sabihin, pero tumango na lang siya. Ang De Luna Charity Ball ay ginanap sa pinakamalaking hotel sa Makati. Ang chandelier ay kasing laki ng bahay nila sa probinsya. Ang mga bisita ay kumikinang sa dami ng alahas. Pagpasok pa lang nila, naramdaman na ni Elwina ang mga matang nakatusok sa kanya. Ang mga bulungan ay hindi na tinatago. Yan ba ang katulong na pinakasalan niya? Ang kapal ng mukha, suot pa ang gown na parang kanya. Yumuko si Elwina. Gusto niyang magtago sa likod ni Vincent, pero naalala niya ang bilin nito. Mrs. De Luna ka, umakto ka ng tama. Itinaas niya ang noo niya. Pilit na nilulunok ang kaba. Elwina, I'm so glad you came. Isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Si Vanessa. Lumapit ito na parang walang nangyaring gulo sa kasal. Niyakap nito si Elwina. Isang yakap na mahigpit at malamig. Ang ganda ng gown mo. Papuri ni Vanessa. Pero ang mata nito ay nakatingin kay Vincent. Pero parang medyo masikip sa tiyan. Busog ka ba o may tinatago ka? Nagtawanan ang mga amigas ni Vanessa na nasa likod. Hindi sumagot si Vincent. Hinawakan lang nito ang siko ni Elwina at hinila palayo. Huwag mong pansinin, bulong ni Vincent. Ilang oras ang lumipas. Naging abala si Vincent sa pakikipag-usap sa mga investors. Iniwan muna niya si Elwina sa isang table malapit sa buffet. Excuse me,
sabi ng isang waiter na dumaan at aksidenteng natabig ang bag ni Elwina. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang ilang gamit, lip balm, tissue at cellphone. Ay, sorry po ma'am, taranta ng waiter. Tinulungan siya nitong magpulot. Mabilis ang mga pangyayari. May isang babaeng bisita rin na tumulong magpulot. Okay na, sabi ni Elwina. Salamat. Pagkaalis ng waiter at ng babae, bumalik si Elwina sa upuan. Biglang namatay ang music. Stop the party! Ang boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa microphone sa stage. Umiiyak ito. My ring, ang engagement ring na bigay sa akin ni Vincent noon, nawawala. Ninakaw. Nagkagulo ang mga tao. Umakyat si Doña Miranda sa stage, mukhang galit na galit, isara ang mga pinto. Utos ni Miranda sa security. Walang lalabas hanggat hindi nahahanap ang singsing na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Kinabahan si Elwina. Hinanap ng mata niya si Vincent, pero nasa kabilang dulo ito ng ballroom. Kausap ang mga politiko. Search everyone, sigaw ni Miranda. Bumaba ang security. Nag-umpisa silang magkapkap. Pero imbes na magsimula sa mga mayayaman, dumiretso sila sa table ni Elwina. Ma'am, patingin po ng bag nyo, sabi ng head of security. Bakit ako? Nanginginig na tanong ni Elwina. Wala po akong kinukuha. Kung wala kang tinatago, ibigay mo ang bag. Sabad ni Vanessa na biglang sumulpot sa tabi. O baka naman nakasanayan mo na ang manguha nang hindi sayo, tulad ng asawa? Hinablot ng guard ang bag ni Elwina. Itinaob nito ang bag sa mesa. Nalaglag ang lipstick, wallet, at isang kumikinang na singsing na may malaking diamante. Napasingap ang lahat. Parang huminto ang oras. Sabi na nga ba? Tili ni Vanessa. Magnanakaw. Once a hampas lupa, always a hampas lupa. Hindi! Hindi akin yan. Umiiyak na sigaw ni Elwina. Wala akong alam dyan. May tumabig sa akin kanina. Baka nilagay nila. Tumahimik ka. Akmang sasampalin siya ni Doña Miranda. Pumikit si Elwina, hinihintay ang sakit. Pero walang dumapo sa pisngi niya. Pagdilat niya, nakita niya ang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ni Doña Miranda. Si Vincent. Ang mga mata ni Vincent ay nagliliyab sa galit. Hindi nakatingin kay Elwina, kundi sa madrasa niya. Subukan mong dumapo ang kamay mo sa asawa ko. Banta ni Vincent. Ang boses ay mababa, pero rinig ng lahat dahil sa katahimikan. At puputulin ko yan. Binitawan niya si Miranda ng padabog. Humarap siya sa crowd. Humarap siya sa mga kamera na kumukuha ng video. Kinuha niya ang mikropono mula kay Vanessa. Ninakaw? Tanong ni Vincent ng pasigaw. Tumawa siya ng mapakla, nilapitan niya ang security guard na naghalughog ng bag ni Elwina. You're fired, sabi niya dito. Pagkatapos, humarap siya sa lahat. Bakit magnanakaw ang asawa ko ng singsing na halagang 5 milyon lang? Naglakad siya palapit kay Elwina. Inakbayan niya ito ng mahigpit. Ramdam ni Elwina ang bilis ng tibok ng puso ni Vincent. Si Elwina de Luna ay may-ari ng 50% ng shares ko sa kumpanya. Deklara ni Vincent. Ang net worth niya ay higit pa sa halaga ng hotel na ito. Sa tingin niyo, magkaka-interes siya sa isang mumurahing singsing na suot ng isang desperadang ex-girlfriend? Napanganga si Vanessa. Namutla si Doña Miranda. Let's go. Bulong ni Vincent kay Elwina. Hinila siya nito palabas. Parang nahati ang dagat ng mga tao habang naglalakad sila. Walang nagtangkang humarang. Pagpasok sa kotse, tahimik ang lahat. Umiiyak pa rin si Elwina, pero ngayon ay dahil sa halo-halong emosyon. Ipinagtanggol siya ni Vincent. Ipinagmalaki siya nito. Salamat! Hikbi niya. Salamat, Vincent. Hindi sumagot si Vincent. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang panga nito ay gumagalaw, tila nagngangalit. Pagdating sa penthouse, dumiretso si Vincent sa kanyang study room. Paglabas niya, may dala siyang isang brown envelope.
Inihagis niya ito sa mesa sa harap ni Elwina. Ano po ito? Tanong ni Elwina. Pinapahid ang luha. Pirmahan mo. Malamig na sabi ni Vincent. Kinuha ni Elwina ang papel. Binasa niya ang nasa itaas. Petition for annulment of marriage. At sa ilalim nito, Deed of Donation. Ililipat ni Vincent ang kalahati ng pera nito sa pangalan ni Elwina. Nanginig ang kamay ni Elwina. Tumingin siya kay Vincent. Aayaw niyo na po ba sa akin? Tanong niya. Ang boses ay parang basag na salamin. Dahil ba sa nangyari kanina? Napahiya ba kayo? Tinitigan siya ni Vincent. Ang mga mata nito ay blangko ulit. Bakal ulit. Akala ko matapang ka, sabi ni Vincent. Pero kanina, wala kang ginawa kundi umiyak. Hindi ko kailangan ng asawang iyakin. Hindi ko kailangan ng pabigat. Nagsisinungaling siya. Alam ni Elwina sa puso niya na nagsisinungaling ito. Pero ang sakit ng mga salita ay totoo. Kunin mo ang pera. Pirmahan mo ang papel. At umalis ka na bukas ng umaga. Dagdag pa ni Vincent. Tinalikuran siya nito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Pumasok si Vincent sa kwarto at nilak ang pinto. Naiwan si Elwina sa sala. Hawak ang papel na dudurog sa puso niya. Ang akala niya, ang gabing ito, ang simula ng pagmamahalan nila. Iyon pala, ito ang katapusan. Ang hindi niya alam, sa likod ng nakasarang pinto, nakasandal si Vincent, nakaupo sa sahig, at umiiyak ng walang tunog. Ginawa niya iyon dahil alam niyang kapag nanatili si Elwina sa tabi niya, matapos ang nangyari kanina, papatay na ito ni Miranda. Kailangan niyang saktan si Elwina para iligtas ito. Isang pirma. Iyon lang ang kailangan para tapusin ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Elwina habang idinidiin ang dulo ng ballpen sa papel. Elwina M. De Luna. Ito na ang huling beses na gagamitin niya ang apelyidong yon. Sa pag-angat ng ballpen, parang inangat na rin niya ang bigat na dumagan sa dibdib ni Vincent. Malaya na siya. Sir Vincent, hindi ka na mapapahiya. Tiningnan ni Elwina ang makapal na sobrang naglalaman ng pera at ang titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya. Deed of Donation, sabi sa dokumento. Bayad, bayad sa abala, bayad sa kahihiyan. Napangiti si Elwina ng mapait. Tumulo ang luha sa papel, kumalat ang tinta sa pirma niya. Tumayo siya at kinuha ang kanyang lumang maleta. Ang parehong maleta na dala niya noong unang gabi. Wala siyang dinalang kahit anong gamit na binili ni Vincent. Iniwan niya ang mga mamahaling damit, ang sapatos, ang mga alahas. Isinuot niya ang kanyang lumang t-shirt at maong. Ito lang siya. Ito lang naman talaga siya. Lumapit siya sa mesa. Hinubad niya ang singsing na may malaking diamante. Ang singsing na naging sanhi ng gulo sa charity ball. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng pirmadong annulment papers. Pero nang hahawakan na niya ang kwintas na silver sa leeg niya, huminto siya. Napahawak siya sa maliit na bituin. Ito lang ang gusto niyang baunin. Hindi dahil may halaga ito, kundi dahil ito ang nagpapaalala sa kanya ng gabing naging tao si Vincent sa kanya. Kahit kasinungalingan lang ang lahat, gusto niyang paniwalaan na totoo ang gabing iyon. Kumuha siya ng kapirasong papel at nagsulat. Walang mahahabang drama. Salamat sa lahat. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi na ako manggugulo. Maging masaya sana kayo. Ipinatong niya ang sulat sa tabi ng singsing. 2:00 ng madaling araw. Tulog na ang lahat. Tulog na si Vincent. Dahan-dahang binuksan ni Elwina ang pinto ng penthouse. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang sala, kung saan siya pinagtanggol ni Vincent. Ang kusina, kung saan minsan silang sabay kumain ng tahimik. Paalam, bulong niya sa hangin. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng malakas na ulan. Parang nakikisama ang langit sa nararamdaman niya. Wala siyang dalang payong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Umaasang huhugasan nito ang sakit. Naglakad siya nang walang patutunguhan. Wala siyang pera.
Ang natitira lang sa bulsa niya ay ilang barya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi siya pwedeng umuwi kay Nanay Loring dahil siguradong hahanapin siya doon ni Doña Miranda para saktan. Kailangan niyang magtago. Malayo. Sa bawat hakbang, bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Vincent. Hindi ko kailangan ng asawang yakin. Hindi ko kailangan ng pabigat. Ang sakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa kaysa sa pang-aalipusta ni Vanessa. Dahil galing ito sa taong akala niya ay kakampi niya. Naglalakad siya sa gitna ng kalsada, lutang ang isip. Ang mga luha niya ay humahalo sa ulan. Gutom, pagod, at pusong wasak. Hindi niya napansin ang paparating na liwanag. Isang nakakasilaw na ilaw ng headlights. Ang matinis na tunog ng preno. Screech! Huli na para umiwas. Naramdaman ni Elwina ang malakas na impact sa kanyang tagiliran. Tumalsik siya sa basang aspalto. Gumulong ang katawan niya ng ilang beses bago huminto. Ang sakit ay mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Pero mas naramdaman niya ang hilo. Miss! Miss! May boses ng lalaki na sumisigaw. Unti-unting dumilim ang paningin ni Elwina. Ang huling naisip niya ay si Vincent. Siguro, mas magiging masaya siya kung mawawala na ako ng tuluyan at nawalan na siya ng malay. Gising na siya. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Elwina. Puti. Purong puti ang nakikita niya. Nasa langit na ba siya? Mrs., naririnig niyo po ba ako? Kumurap siya. Unti-unting luminaw ang paligid. Nasa ospital siya. Isang pampublikong ospital, base sa dami ng pasyente sa ward at sa ingay ng paligid. May isang doktor na nakatayo sa tabi niya, mukhang pagod pero mabait. At isang pulis na may hawak na notebook. Saan? Nasaan ako? Paos niyang tanong. Sinubukan niyang bumangon pero kumirot ang buong katawan niya. Huwag po kayong gumalaw, sabi ng doktor. Nasa ospital po kayo. Nabangga po kayo ng isang delivery van kagabi. Buti na lang at nakapagpreno agad ang driver, kaya puro pasa at minor fracture lang ang inabot niyo. Napahawak si Elwina sa ulo niya na may benda. Buhay siya. Ano pong pangalan niyo, miss? Tanong ng pulis. Kailangan naming i-contact ang pamilya niyo. Natigilan si Elwina. Pamilya? Si Vincent? Kung tatawagan nila si Vincent, ibabalik siya nito. O baka sabihin nitong wala siyang pakialam. Hindi niya kaya iyon. At lalong hindi siya pwedeng bumalik para maging target ni Doña Miranda. Wala po akong pamilya. Pagsisinungaling niya. Elwina Santos po ang pangalan ko. Tumango ang pulis at nagsulat. Mrs. Tawag ulit ng doktor. Seryoso ang mukha nito. Kinabahan si Elwina. Bakit po? May malala po ba akong sakit? Mamamatay na ba ako? Huminga ng malalim ang doktor at ngumiti ng tipid. Sa totoo lang, himala na ligtas kayo pareho. Kumunot ang noo ni Elwina. Pareho? Tinuro ng doktor ang tiyan ni Elwina. Buntis ka, Mrs. 6 weeks pregnant. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ward. Nawala ang ingay ng ibang pasyente. Nawala ang sakit ng katawan niya. Buntis? Dahan-dahang ibinaba ni Elwina ang kamay niya sa kanyang tiyan na patagpa. May buhay sa loob niya. Ang bunga ng gabing iyon. Ang gabing akala niya ay pagkakamali lang para kay Vincent. Biglang bumuhos ang luha ni Elwina. Hindi dahil sa lungkot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong emosyon na sumibol sa dibdib niya. Sa loob ng mahabang panahon, siya ang basahan, siya ang pabigat, siya ang walang kwenta. Pero ngayon, siya ay isang ina. May rason na siya para mabuhay. May rason na siya para lumaban. Hindi para kay Vincent, hindi para sa pera, kundi para sa batang ito. Tumingin si Elwina sa bintana ng ospital. Tumigil na ang ulan. May sumisilip na araw. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Anak, bulong niya. Hindi tayo babalik sa kanya.
Palalakihin kita ng mag-isa. Hindi mo mararanasan ang apihin ng kahit sino. Ikaw ang yaman ko. Ikaw lang. Sa sandaling iyon, namatay ang mahinang Elwina. Isinilang ang isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Katahimikan. Ito ang sumalubong kay Vincent paglabas niya ng kwarto. Hindi ito ang payapang katahimikan na nakasanayan niya. Ito ay katahimikang nakabibingi. Katahimikang may kulang. Elwina, tawag niya. Walang sumagot. Walang yabag ng paa. Walang amoy ng niluluto niyang almusal. Dali-daling naglakad si Vincent papunta sa sala. Ang puso niya ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, parang tambol na nagbabadya ng panganib. At doon niya nakita, sa gitna ng mesa, nakapatong ang brown envelope. Sa ibabaw nito, kumikinang ang singsing na may malaking diamante at isang kapirasong papel. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Vincent ang papel. Salamat sa lahat. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi na ako manggugulo. Maging masaya sana kayo. Bagsak na nabitawan ni Vincent ang papel. Parang sinuntok ang sikmura niya. Napaupo siya sa sofa. Ang mga tuhod niya ay biglang nanlambot. Damn it! Bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Damn it, Elwina. Bakit ka naniwala sa akin? Ginawa niya ang lahat para protektahan ito. Nagpanggap siyang demonyo para layuan ito ng mga tunay na demonyo. Pero sa huli, siya pala ang nagtulak dito palabas. Papunta sa panganib. Tumayo siya at nagtatakbo papunta sa kwarto kung saan natutulog si Elwina. Wala na ang mga gamit nito. Ang cabinet, walang laman, kundi ang mga mamahaling damit na binili niya. Mga damit na ni minsan ay hindi nito isinuot. Ang mga alahas, nasa kahon pa rin. Wala itong dinala, kahit piso. Sa ilalim ng unan, may nakapa si Vincent na isang matigas na bagay. Isang lumang notebook. Katleya. Gusot na ang mga pahina. Binuksan ito ni Vincent. Diary ni Elwina. Umupo siya sa sahig, sa gilid ng kama, kung saan gabi-gabi niyang pinapanood itong matulog. Sinimulan niyang basahin ang unang pahina, June 15. Nakita ko siya ulit ngayon. Si Sir Vincent. Ang gwapo niya pa rin, kahit laging nakasimangot. Kung alam niya lang na siya yung batang nagbigay sa akin ng payong noong bumabagyo 10 taon na ang nakakaraan. Tinago ko pa rin yung payong na, yun kahit sira na. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpursige mag-aral. Kahit hirap na hirap kami ni nanay. Gusto ko, balang araw, maging karapat-dapat ako sa kanya. Napahawak si Vincent sa dibdib niya. Ang payong. Ang batang babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada dahil naanodod ang tsinelas sa baha. Si Elwina yon. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Ang mga petsa ay tumutukoy sa mga araw na magkasama sila sa penthouse. October 24. Ang sakit pakinggan kapag tinatawag niya akong investment. Para akong bagay lang na binili. Pero okay lang. Basta ligtas siya kay Doña Miranda. Narinig ko kasi ang plano ng madrasta niya na lasunin siya. Kung ang pagiging basahan ko ang paraan para maprotektahan siya, tatanggapin ko. Mahal ko siya eh. Matagal na. Bumagsak ang luha ni Vincent sa papel. Kumalat ang tinta sa salitang mahal ko siya. Ako ang tanga. Hikbi ni Vincent. Ang boses niya ay basag na basag sa loob ng tahimik na kwarto. Ako ang tanga, Elwina. Akala niya, siya ang nagpoprotekta kay Elwina. Pero sa likod ng mga ngiti at pagtitiis nito, si Elwina pala ang sumasalo ng mga bala para sa kanya. Tinanggap nito ang pang-aapi, ang sakit, at ang lamig niya. Dahil mahal siya nito, at tinaboy niya ito. Tumayo si Vincent ng mabilis. Hindi pa huli ang lahat. Kinuha niya ang susi ng kotse. Humaharurot siyang lumabas ng building. Wala siyang pakialam sa traffic rules. Wala siyang pakialam sa ulan na nagsisimula na namang bumuhos. Dumiretso siya sa iisang lugar na alam niyang pupuntahan ni Elwina. Sa squatters area, sa bahay ni Nanay Loring.
Pagdating niya doon, maputik ang daan. Ang mga tao ay nagtinginan sa magarang sasakyan na pumasok sa masikip na eskinita. Bumaba si Vincent. Hindi niya ininda ang putik sa kanyang sapatos. Kinalampag niya ang pinto ng barong-barong. Nay Loring. Nanay. Sigaw niya. Bumukas ang pinto. Lumabas si Nanay Loring. Gulo ang buhok at namamaga ang mga mata. Nang makita niya si Vincent, nagbago ang mukha nito. Galit. Ikaw. Sigaw ng matanda. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang anak ko? Natigilan si Vincent. Papo, wala po siya dito? Wala. Hinampas ni Nanay Loring ang dibdib ni Vincent nang mahina dahil sa katandaan. Akala ko kasama mo. Tumawag siya kagabi. Umiiyak. Nagpapaalam. Sabi niya aalis na daw siya. Sabi niya, pinalaya mo na daw siya. Napaluhod si Vincent sa putikan. Wala si Elwina dito. Sorry po, Nay. Sorry po. Umiiyak na, sabi ni Vincent. Yakap ang tuhod ng matanda. Ang makapangyarihang CEO, nakaluhod sa putik. Hanapin ko siya. Pangako, hahanapin ko siya kahit saan. Pumasok si Nanay Loring sa loob at may kinuhang isang lumang bagay, isang sketchpad. Inabot niya ito kay Vincent. Iniwan to ni Elwina dito nung huli siyang umuwi. Sabi ni Nanay Loring. Sabi niya, nakita daw niya to sa basurahan ng school niyo dati. Tinago niya. Kinuha ni Vincent ang sketchpad. Basa ito ng kaunti dahil sa ulan. Pagbukas niya, nakita niya ang mga drawing niya noong high school. Mga drawing na akala niya ay nawala na. At sa bawat drawing, may sulat si Elwina sa gilid. Ang galing talaga niya. Sana mapansin niya ako balang araw. Niyakap ni Vincent ang sketchpad. Ang sakit. Sobrang sakit ng katotohanan. Nagring ang cellphone niya. Number ng isang private investigator na tinawagan niya kanina habang nagmamaneho. Sir Vincent, bungad ng boses sa kabilang linya. Seryoso. Nahanap mo na ba siya? Desperadong tanong ni Vincent. Sir, may report po mula sa police station. Sagot ng investigator. Isang babae ang dinala sa ospital kagabi. Jane Doe, walang ID, nabangga ng truck sa may highway habang naglalakad sa ulan. Parang tinakasan ng dugo ang mukha ni Vincent. Anong lagay niya? Critical condition po nung dinala. Pero sir, nawawala na po siya sa ospital ngayon. Tumakas daw po kaninang umaga kahit may benda pa. Binaba ni Vincent ang telepono. Buhay si Elwina, pero tumatakbo ito. Tumatakbo palayo sa kanya. Tumayo si Vincent. Pinunasan niya ang luha at putik sa mukha niya. Bumalik ang apoy sa mga mata niya. Pero hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Magtago ka man sa dulo ng mundo, Elwina. Bulong niya sa hangin. Hahanapin kita. At sa oras na mahanap kita, hinding-hindi na kita pakakawalan. Guguluhin ko ang buhay mo hanggang sa mahalin mo ulit ako. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito. Ang paghahanap ay nagsimula na. Cheers! Ang tunog ng kristal na baso ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng De Luna Mansion. Nakatayo si Vincent sa harap ng minibar. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Sa harap niya nakaupo si Doña Miranda. Nakangiti, hawak din ang kanyang inumin. Mukhang nagdiriwang ang madrasta niya. Alam mo, Vincent, simula ni Miranda, humihit-hit ng sigarilyo. Bilib din ako sa'yo. Mabilis kang maglinis ng kalat. Nabalitaan kong umalis na ang basahan mong asawa. Good. Bumalik na tayo sa dati. Ikaw ang CEO. Ako ang Queen Mother. Tinitigan lang ni Vincent ang yelo sa kanyang baso. Kalmado siya. Nakakatakot. Na klase ng kalmado. Tita, tawag ni Vincent. Ibinaba niya ang baso sa mesa. Naalala mo ba yung sinabi ko noong kasal? Na kapag ginalaw mo si Elwina, susunugin ko ang imperyo mo? Tumawa si Miranda. Oh, please. Wala na siya. Wala ka nang dapat ipag-alala. Panalo na tayo. Mali, sagot ni Vincent. Dahan-dahan siyang lumapit. Panalo na ako.
Kinuha ni Vincent ang remote control at binuksan ang malaking TV sa sala. Bumungad sa screen ang isang video recording. CCTV footage ito mula sa kwarto ni Vincent. Kitang-kita si Miranda na pumasok. May nilagay na puting pulbo sa pitzel ng tubig sa side table ni Vincent noong nakaraang buwan. Namutla si Miranda. Nabitawan nito ang hawak na baso. Basag. Attempted murder? Sabi ni Vincent. At meron pa. Money laundering, tax evasion, at bribery. Hindi. Nanginginig na sabi ni Miranda. Paano mo? 10 taon akong nagtiis, tita. Maring sabi ni Vincent. 10 taon akong nagpanggap na sunod-sunuran para makalap ko lahat ng ebidensya. At ngayon, tapos na ang palabas. Bago pa makasagot si Miranda, bumukas ang main door. Pumasok ang mga pulis kasama ang NBI. Miranda de Luna, you are under arrest, deklara ng opisyal. Vincent, anak, wag mong gawin ito. Sigaw ni Miranda habang pinupusasan siya. Nagpupumiglas ito na wala na ang poise at pagkadonya. Vincent, pinrotektahan lang kita. Vincent! Hindi lumingon si Vincent. Tinalikuran niya ang babaeng nagpahirap sa kanya at kay Elwina. Dalhin niyo na yan, utos niya. Pagkaalis ng mga pulis, katahimikan ang pumalit. Pero hindi ito nakakabingi. Ito ay katahimikan ng kalayaan. Pero hindi pa tapos ang laban ni Vincent. Kinuha niya ang susi ng kotse. Ito na ang huling misyon, ang sunduin ang kanyang mundo. 5 oras na biyahe. Nakarating si Vincent sa isang liblib na baryo sa Batangas. Ayon sa investigator, dito nagtatago si Elwina sa isang maliit na paupahan malapit sa dagat. Gabi na. Malakas ang hangin. Parang nagbabadya ang isang bagyo. Nakita niya ang bahay. Maliit. Gawa sa kahoy at hollow blocks. May sampayan sa labas na humahampas sa hangin. Bumaba si Vincent. Ang puso niya ay kumakatok sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa hampas ng alon. Sa di kalayuan. Kumatok siya. Tao po? Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Elwina, alam kong nandyan ka. Buksan mo to. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng kaunti. Sumilip ang kalahating mukha ni Elwina. Namumugto ang mga mata. Nang makita niya si Vincent, akmang isasara niya agad ang pinto. Huwag! Pinigilan ni Vincent ang pinto gamit ang kamay niya. Puwersahan siyang pumasok. Umalis ka na! Sigaw ni Elwina, umatras sa sulok ng maliit na kwarto. Hawak niya ang kanyang tiyan na parang pinoprotektahan ito. Wala na tayong koneksyon. Pinirmahan ko na ang papel. Malaya ka na. Wala akong pakialam sa papel na yon. Sigaw pabalik ni Vincent. Nilapitan niya si Elwina, pero umiwas ito. Kumuha ito ng walis tambo. Tinututok sa kanya na parang sandata. Huwag kang lalapit. Manloloko ka. Sabi mo investment lang ako. Sabi mo pabigat ako. Umiiyak na si Elwina. Ang sakit ng mga salitang binitawan niya noon ay bumabalik ngayon para saktan din siya. Lumuhod si Vincent. Sa sahig na semento, sa harap ng babaeng mahal niya, lumuhod ang dating mapagmataas na Vincent de Luna. Natigilan si Elwina. Nabitawan niya ang walis. Nagsinungaling ako. Garalgal na sabi ni Vincent. Nakayuko. Nagsinungaling ako dahil akala ko yun lang ang paraan para ilayo ka kay Miranda. Natakot ako, Elwina. Natakot akong mawala ka kaya tinaboy kita. Nagangat siya ng tingin. Ang mga mata niya ay puno ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Pero mali ako. Dahil noong nawala ka, parang namatay na rin ako. Dahan-dahang lumapit si Elwina. Nanginginig ang mga kamay nito. Bakit? Tanong ni Elwina. Bakit mo ginawa yon? Dahil mahal kita, sagot ni Vincent. Mahal kita simula pa noong mga bata tayo. Mahal kita noong katulong ka pa lang namin. Mahal kita noong pinakasalan kita. At mas mahal kita ngayon. Tumingin si Vincent sa tiyan ni Elwina. At mahal ko ang magiging anak natin. Napahawak si Elwina sa bibig niya. Napahagulgol siya. Tumayo si Vincent at niyakap siya ng mahigpit.
Sa wakas, nasa bisig na niya ulit ang kanyang tahanan. Naramdaman ni Elwina ang pamilyar na amoy ni Vincent. Ang init ng katawan nito. Wala nang lamig. Wala nang maskara. Umuwi na tayo, Elwina. Bulong ni Vincent sa buhok niya. Wala na si Miranda. Wala nang mananakit sa inyo. Ibibigay ko sa iyo ang pamilyang pinangarap mo. Tumango si Elwina, yakap pabalik si Vincent. Oo, uuwi na ako. Pero sa gitna ng yakap, biglang nanigas si Elwina. Napakawala siya sa yakap. Napahawak siya sa puso niya. Elwina? Taranta ni Vincent. Anong nangyayari? Masakit. Namimilipit na sabi ni Elwina. Vincent, masakit. Tumingin si Vincent sa binti ni Elwina. May tumutulong dugo. Ang baby! Bulong ni Elwina. Namumutla ang mga labi. Vincent, ang baby natin! Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Wala nang oras para magdrama. Binuhat niya si Elwina ng mabilis. Kapit ka lang. Dadaling kita sa ospital. Huwag kang bibitaw, Elwina. Please, huwag kang bibitaw. Tumakbo siya palabas ng bahay buhat ang mag-ina niya. Habang ang ulan at hangin ay humahampas sa kanila na parang huling pagsubok ng tadhana. Ang amoy ng ospital, ang nakakasilaw o salaw na ilaw, ang tunog ng mga bakal na instrumento, parang bumabalik si Vincent sa bangungot. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakatayo sa gilid bilang isang mawalang pakialam na CEO. Nakahawak siya sa kamay ni Elwina, mahigpit. Sobrang higpit na namumuti na ang mga knuckles niya. Vincent! Ungol ni Elwina. Namumutla ito. Halos kakulay na ng kumot. Yung anak natin. Shh! Nandito ako. Nandito na tayo. Bulong ni Vincent. Pinapahid ang pawis sa noo ng asawa. Lumalaban siya, Elwina. Lumaban ka rin, please. Tumakbo ang mga nurse at doktor palibot sa kanila. Emergency cesarean section. Masyadong maaga ang bata. Masyadong maraming dugo ang nawala. Mr. De Luna, kailangan niyo pong lumabas, sabi ng head nurse, tinutulak siya palayo. Hindi ko siya iiwan, sigaw ni Vincent. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nawalan siya ng kontrol. Asawa ko yan, anak ko yan. Sir, mas makakadagdag po kayo sa stress ng pasyente. Please, let us do our job. Isinara ang pinto ng operating room sa mukha niya. Napaluhod si Vincent sa malamig na sahig ng hallway. Ang Iron Man ng business world, ang lalaking kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang pirma lang, ngayon ay walang magawa. Napayuko siya at nagdasal. Isang dasal na hindi niya ginawa simula noong mamatay ang nanay niya. Diyos ko, kunin mo na lahat, bulong niya habang tumutulo ang luha sa sahig. Ang kumpanya, ang pera, ang mansyon. Kunin mo na lahat ng yaman ko. Ibalik mo lang sila sa akin. Parang awa mo muna. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Parang habang buhay ang bawat segundong dumadaan. Nakatingin lang si Vincent sa pulang ilaw sa taas ng pinto. Biglang namatay ang ilaw. Bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. Tinatanggal ang surgical mask. Tumayo si Vincent, nanginginig ang mga tuhod. Doc, kamusta sila? Ngumiti ang doktor. Isang pagod pero masayang nangiti. It's a miracle, Mr. De Luna. Premature ang baby pero matapang. At si Mrs. Ligtas na siya. Nagpapahinga na. Napahagulgol si Vincent. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo ulit. Tinatakpan ang mukha gamit ang mga palad niya. Salamat. Salamat. Pagpasok niya sa recovery room, nakita niya si Elwina. Tulog pa ito. Lumapit siya sa incubator sa gilid. Isang napakaliit na sanggol. Nakakabit ang ilang wires, pero humihinga ito. Buhay na buhay. Inilapat ni Vincent ang kamay niya sa salamin ng incubator. Ang liit ng kamay ng anak niya. Parang isang daliri lang niya ang katumbas. Hello! Bulong ni Vincent.
At muling tumulo ang luha niya. Ako ang papa mo. Sorry kung natagalan ako. Pero pangako, hinding-hindi na kayo iiwan. 5 taon ang lumipas. Papa! Papa! Look! Napatingin si Vincent mula sa kanyang laptop. Nasa garden sila ng bagong bahay. Isang rest house sa Tagaytay. Malayo sa mausok na Maynila at malayo sa alaala ng lumang mansyon. Tumatakbo palapit sa kanya ang isang batang lalaki na may kulot na buhok at bilugang mga mata. Kamukhang kamukha ni Elwina. Anong meron, Gio? Tanong ni Vincent, isinasara ang laptop. Wala nang trabaho kapag kasama ang pamilya. Iyon ang bagong batas niya. May butterfly! Ang laki! Turo ni Gio sa bulaklak. Binuhat ni Vincent ang anak at inikot ito sa ere. Humalakhak ang bata, ang tunog na pinakamasarap pakinggan sa buong mundo. Vincent! Gio! Kakain na! Napalingon silang dalawa. Lumabas si Elwina mula sa terrace, may bitbit na tray ng merienda. Iba na ang Elwina ngayon. Hindi na ito ang takot at nakayukong katulong. Nakasuot ito ng simpleng sundress, nakalugay ang buhok at nagniningning ang balat. Puno ng kumpiyansa, puno ng pagmamahal. Siya na ngayon ang namamahala sa De Luna Foundation, tumutulong sa mga scholars na katulad niya dati. Binaba ni Vincent si Gio. Takbo na kay mama! Habang tumatakbo ang bata, naglakad ng dahan-dahan si Vincent palapit sa asawa niya. Niyakap niya ito mula sa likod at ipinatong ang baba sa balikat nito. Ang bango naman, bulong ni Vincent. Sus, bolero! Tawa ni Elwina. Turon lang yan at juice. Kain na tayo. Hindi bumitaw si Vincent. Hinigpitan pa niya ang yakap. Naalala mo ba yung araw ng kasal natin? Tanong bigla ni Vincent. Natahimik sandali si Elwina. Hinawakan niya ang braso ni Vincent na nakayakap sa kanya. Oo naman. Yung araw na hinila mo ako na parang sako. Biro nito. Sorry. Natawa si Vincent ng mahina. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko? Ang ipakulong si Doña Miranda? Pangalawa lang yon. Hinalikan ni Vincent ang pisngi ni Elwina. Ang pinakamagandang desisyon ko ay ang piliin ka. Nung araw na yon, akala ng lahat, gumawa ako ng eksena. Ang hindi nila alam, inaangkin ko lang ang tadhana ko. Humarap si Elwina sa kanya. Hinawakan nito ang mukha niya. Ang suot nitong kwintas, ang lumang silver star necklace, ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. At ako na naman, sabi ni Elwina, tumitingin sa mga mata ni Vincent. Akala ko noon, malas ako. Anak ng labandera, walang puwang sa mundo mo. Pero tinuruan mo akong makita ang halaga ko. Ikaw ang pinakamahalagang yaman ko, Elwina. Seryosong sabi ni Vincent. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera. Kayo ni Gio. Ngumiti si Elwina at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pasasalamat at pangako ng walang hanggan. Sa di kalayuan, sumisigaw si Gio habang hinahabol ang paru-paro. Ang hangin ay presko, ang langit ay asul. Wala na ang bakal na pader sa puso ni Vincent. Natunaw na ito ng pagmamahal ng isang babaeng akala ng iba ay basahan lang. Pero siya pala ang gintong matagal na niyang hinahanap. Ito ang kanilang happy ever after. Hindi perpekto dahil may mga pagsubok pa ring darating. Pero basta't magkasama sila, alam ni Vincent na kaya nilang harapin ang kahit ano. Tara na, yaya ni Elwina. Lalamig ang turon. Tara, sagot ni Vincent. Hawak ang kamay ng kanyang asawa. Naglakad sila papunta sa mesa, sa ilalim ng lilim ng mga puno, kung saan nagsimula ang isang simpleng merienda ng isang pamilyang binuo ng tadhana, pagsubok at tunay na pag-ibig.